inabot ng Sabado at Linggo, wala po kami mapuntahang church, local church na malapit sa DM Homes pa kami noon sa malapit sa may Sandigan Bayan. Diyan po sa Quezon City. Doon po kami una na nag-aaral noon ay dahil wala kaming sapat na pang-suporta sa aming mga pag-aaral noon, ay nag-work po kami at tumulong sa mga meron na kapatiran para kami bigyan ng tulong. Ayan. Ang tawag namin doon ay love gift nila sa amin. So, binibigay naman ng 100 dahil maglalaban namin sila. Pero dumating sa punto na linggo, wala kaming pera-pera magkakasama. Wala kaming pamasahe papunta sa church. Kaya ang ginawa namin ay naglakad. At habang naglalakad, may nakakita sa amin, nakakilala, may sasakyan, sa ito naman, lahat kami nakasakay. 5 po kami. Mga Nueva Ecija boys kung tawagin. At kasama po rin yung kuya pagkatatong kaibigan. At naisakay kami papunta sa church. Pagdating doon, siyempre, salamat sa Panginoon. Nung uwian na, siyempre, dahil wala na kami pera at that time, ang iisipin naman namin, yung pamasahe pabalik at saka yung pagkain. Kaya kami po ay naglakad ulit. Naglakad. Medyo malayo po, siguro ang layo mula dito ay Kalibuyo. Alam niyo yung Kalibuyo? Yan, bandang Tansana. Kailan na po karayo yung lalakad. Sa Commonwealth kami pupunta, galing kami ng DM Homes sa Quezon City. Harap po yun sa Sandigan Bayan, tayo papapasok. So, para kung makalabas na sasakay ka ng tricycle, papunta sa highway, tapos tatawid na sa malapad na highway, siguro yung mga 10 na lanes, para kung matawid. Malapit yung mga sa Sandigan. Yung kami tatawid, malapit sa Evangelist. At kami nga ay uwian na. Naglakad kami, halos nakarating na kami ng Sandigan Bayan. Malapit na, konti na lang. DM Homes, makakauwi na. At nag-pray kami at nakapulot ako ng 100 pesos. Malutong pa siya kasi matigas. Fix na, dahil na arawan siguro, mag-mentor siya. At that time, napakasarap sa pakiramdam na meron ka na pinagkaloob sa'yo na magagamit mo. Sabi namin sa magkakasama, magkakagalan tayo, ibili na lang natin ng pagkain. Yun yung isang experience na hindi ko nakalimutan sa panahon na bago lang ako na nag-aaral ng Biblia, sa ICCM, tawagin ko natin, International Christian College of Manila. At dahil may 100 pesos kami, meron lang kami pagkain, masaya kami. Yung saya namin, alam niyo po, napapanundan kami sa saya. Gaya ng kanta, napakaligaya. Yun yung isang experience na naalala ko na ang sarap din na makita na sa simpleng mga bagay, maligaya tayo. Yung tayo ay makapagsamba, makapaglingkod sa Panginoon, kahit maliit na halaga, tayo ay maligaya na. Napakaligaya namin na napapagkaroon nga ako sa tuwa. At kami ay nakasakay sa isang sasakyan ulit. Yung nagsakay sa amin, siya na naman yung dumaan para kami sakay pabalik sa loob na subdivision na yun, yung DM Homes. Nakauwi kami, may pera pa kami. Wow, is that amazing? Parang ang hirap ng buhay noon, pero alam niyo po, maligaya po ang aming pakiramdam. Kasi alam namin, may tinuturo sa amin ng Panginoon. Ano po? Isang beses po, nakita ko sa post ng isang kapatiran sa Facebook. Yan, sa Facebook. Hindi ko nagbabasa po kayo ng mga stories. At nakita ko doon, halos kahalin tulad ng kwento namin. Sabi niya, ay sumakay siya sa bus, tapos meron doon nawala ng pera. 500 yung pera niya, at hindi niya makita yung pera, kaya wala siyang pamasahe. Kaya parang pareho. Yung walang pamasahe na yun, yung kapatiran na nandoon, nakaupo, narinig niya yung usapan na nawawala daw yung pera ng isang tao. Dahil naawa siya,
At syempre, mabait siya. At kapatiran natin siya. Yung tao na walang pamasahe, binigyan niya ng 100 pesos pamasahe. At binigyan niya pa ng 100 pesos pagkain. O, nakalikita ko doon eh. Talagang may pagkain na, may pamasahe pa siya. Sabi nung tabagi na nakaupo doon, salamat na lang. Kanina bago ako sumakay ng bus, nakapulot ako ng 500. So, pag nakapulot siguro ng 500. At siya ay nagbigay. Anyway, kwento po niya yun. And I don't think kung yun ay totoong nangyari or gusto niya i-book yung ating attention na magandang magbigay sa mga nangangailangan. Pero dahil siya yung nakapulot kung nawawala, ano kaya ang mas maganda? Ibigay niya na lang kaya po yung 500, di ba? Ayan. Meron kasing nagtutusa kapag may nakakalamang. Ayun. At dun sa punto na yun ay nagdusa yung nawalan. Pero ang maganda, tinulungan naman siya. Pero kung naging kapat siya, siguro maligaya yung nawawalan ng 500. Baka bigyan pa siya ng 300. Di ba? Di nangyari din, naging tapat pa siya at sumunod pa siya doon sa ginagawin ng Panginoon. Anyway, yung po isang kwento para makita natin sa buhay natin may iba't ibang pangyayari na maaaring masabi natin mahirap pero maligaya ang ating puso, maligaya ang ating buhay. Amen po? Amen. Sa mga simpleng bagay sa buhay natin, magpasalamat tayo, i-appreciate natin ito, purihin natin ang Panginoon. Sabi nga, ang lugar na pinagpe-pray natin na ito, pinagpala ng Panginoon. Kaya na bago kami muli sa bahay, mainit kasi brown out. At nahirapan kami sa tubig, naligo kami ng mineral water. Wow! Grabe, diba? At yung po yung isang amazing na yun. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na maligo ng mineral water. Hindi namin nararanasan yun. Pero ngayon, naranasan na namin yun. Pagdating dito, air condition. Ang lamig, ang sarap sa pakiramdam. Kaya ang ligaya ng ating pakiramdam. Amen po! Praise the Lord po. Ang pamagat natin ang nagdusang lingkod. Bagaman negative sa pandinig, ano po? Pero ito ay positibo sa buhay ng bawat isa sa atin. Sapagkat ang nagdusang lingkod na ito ay kilala nyo na rin. Amen po? Sa Isaiah 53, chapter 1, up to 12, yan po yung babasahin natin. Ano po? At next pong basahin, pakinggan po natin. Ang sabi po dito, sumagot ang mga tao, sino ang naniniwala sa ibinabalita namin ito? Talino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan. Verse 2, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makakapagpansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lamang pumansin sa kanya. Pinaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit pinakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binubog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya. At sa mga hampas ng kanyang tinanggap, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan. Tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binubog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanya ang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa ating sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inibig na kasama ng masasama at mayayaman. Kahit na siya ay walang kasalanan o nagsasabi man ng kasinungalingan, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko.
Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng tagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kapuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang dapat kong lingkod na lubos kong kinalulugan. Ang siyang tatanggap ng parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila ay aking patatawahin. Dahil dito siya ay aking pararangalan kasama ng mga dakila at makapangyarihan. Sapagkat kusang loob niyang binigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama at inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ano yung po itong mga binasa natin ito ay isang controversial na verse sa mga Jews, ano po sa mga Hudyo. Sa kanilang Bible, ito po ay inalis nila. Yung iba naroon pero hindi ipinapakasa. Sapagkat alam po natin sa story ng mga Hudyo o ng mga Israelita, sila ay merong tinatawag na medyo matatawag na mapagmataas, prideful. Ayaw nila na mababa ang tingin sa kanila. At sila nga ay isa sa mga itinangig na bayan ng Diyos. Pero sa tuwing sila ay magkakasala, sila ay itinatakwil din naman. Pero sa tuwing sila ay manunumbalik, sila ay pinupukpok ng Diyos. Tinutulungan sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. At nakita natin sa storya ng ating mga pag-aaral. Mula lang sila ay ilabas sa Egypto, paulit-ulit sila na gumagawa ng paglabag sa kalooban ng Diyos. Pero sa tuwing magbabalik loob sila sa Panginoon, kukupin sila ng ating Diyos. Pero dahil doon sa kabutihan ng Diyos na yun, na nararanasan nila, meron na develop din sa kanila na hindi maganda. Ito'y para bang sila lang ang tunay na tao na siyang maniligtas. At wala nang iba. At ang tingin nga nilang ito ay hindi katanggap-tanggap na ang haling ipinangako sa kanila ay tulad ng sinasabi dito sa chapter 53. Yung binasa natin na parang wala man lamang ganda sa kanya. Siya ay parang tuyong ugat na natanim sa lupa. Ano po? Ibig sabihin hindi siya makatawag pansin man lamang. Walang kabuluhan para sa kanila na ang sinasabing hari doon sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. Kung titignan mo natin yung verse na ito, ang sabi doon sa ating mga awit kanina, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ng pagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Yun ang kanilang hinihintay. Yung maluwalhati, maringal, kahanga-hanga. Yun ang kanilang hinihintay na magiging tagapagligtas. At hindi yung katulad ng sabi dito sa 53 na siya ay hinahamak, binabaliwala. Kaya naman itong chapter 53 na ito sa Jewish ay hindi nila tinatanggap. Pero marami na po na sa tuwing pinag-aaralan ng Biblia at susubukan nilang pag-aralan itong chapter 53, nako-convert sila. At ang sabi nila, si Jesus iyon. Yung Kristo na ipapanganak na ito, siya nga iyon. Kaya sa tuwing ito ay makare-recognize ng isang Hudyo at pag-aaralan, nasasabi nilang totoo nga ang Kristo ay si Jesus na itinanganak. Sabi po sa Isaiah, dun sa chapter 7, kung babalikan natin yon, verse 14, tignan po natin yung katuparan na ito. Ang sabi, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa iyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ayun po yung kanina sa Matthew chapter 1, verse 22 and 23. Ano po? Pero doon sa verse 21,
21, ang sabi doon, ang sanggol na ipapanganak mo ay papangalanan mo Jesus. At siya ay tatawagin Emmanuel. Yung Jesus na sinasabi na ito na ipapanganak, na isisilang ng isang birhen, ay siya yun. Diyos, na kasama natin. Kaya po yung lingkod na nagdusa na ito na sinasabi sa Isaiah, ito po yung si Jesus na kilala po natin na ating Panginoon. At siya po, sabi nga, nung sinulat ito, halos 700 to 800 bago pa natupad. Gaano katagal yun? 700 to 800 years. Yung 100 taon, baka hindi na tayo kilala ng mga dadating na henerasyon. Baka. Baka hindi na matandaan kahit yung ating pangalan. At kung may litrato man tayo, baka yon ay maikwento pa. Pero after 200 years, I don't know kung yung litrato na yon ay buo pa. After 300 years, hindi ko rin alam kahit yung mga bahay o yung mga ali-alian na meron tayo kung andun pa. 400, 500, 600, 700. Sobrang tagal ng panahon bago natupad ito. At pareho tumpak tama doon sa inuna na Isaiah. Sapagkat ang presensya ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang nagpasulat kay Isaiah. Ganun kadakila kung papaano ang salita ng Diyos walang pagkakamali. Tiyak tayo na ito po ay tunay at nagaganap. Kaya yung sinasabi dito sa Isaiah 53, ay atin pong pinanghahawakan na tunay na si Jesus na ating Panginoon. Hindi natin ito maipagkakaila kasi malinaw po mula po dun sa verse 1 hanggang verse 12 na talagang ito po ay ang ating Panginoon. Hindi ko po pinapatunayan sa inyo. Dinideclare ko po. Dahil alam ko po na lahat kayo naniniwala na ito po yung ating Panginoon Jesus. Amen po? Praise the Lord. Ayan. Tulad ni Isaiah dito sa chapter 6. Kung naalala niyo po yung verse na message ni Brother Eric. Naghahanap ang Diyos ng susuko. Si Isaiah ang sinuko ng Panginoon. Kasi sabi niya, narito po ako po ang inyong isuko. Sapagkat siya ay merong tinatawag na pagkilala sa Diyos. At siya ay umaamin sa kanyang kalagayan. Ano po itong chapter 53? Hindi ba tayo nakakausap? Tignan lang natin yung verse 1 bago natin tignan yung mga puntos na natin nilagay dyan. Una, sabi dito sa verse 1 ng 53, paano po yung Bible? Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibabalita namin ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Verse 2, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang alaman ng kanya. Lingkod na parang ugat na natanim sa tuyong lupa, walang katangian na maganda ang katawag ng siya. Walang taglay na pang-akit para siya ay akitan. Tinamak siya ng mga tao at itinapil at nagdanas siya ng mga at hirap. Wala man lamang buwansin sa kanya at pinaliwala natin siya na parang walang kapulungan. Tunay nga inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, tinakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Tingnan niyo po yung salitang subalit, tinakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Sabi nila, sino kaya ito yung mga taong ito na nagsasabi sa kanilang sarili na itong ating ipapahayag, sino kaya ang maniniwala? Na itong nagdusa na ito ay inaakala pa natin dati na parusa sa kanya ng Diyos. Sino po kaya sila? Naalala niyo po ang Panginoon nililibak, nakapako sa krus, sabi ng mga tao.
Bumaba ka dyan, maniniwala na kami. Andiyan mo siya duraan. Bakit? Ang pasit. Di ba't pinaliwala siya? Yung nagdanas na ito ay malinaw natin narinig na yung kwento. Sapagkat sabi nga po sa verse 12, yan, buti naman tapos na rin. Verse 12 na, yung dulong verse. Basahin po natin. Dahil dito, siya ay aking pararangalan, kasama ng mga dakila at mga pangyarihan. Sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at ang ibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Narinig niyo na po yan. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang ginagawa. Sino po nagsabi niya? Sapagkat kusang loob niya ibinigay ng kanya sarili. Sabi po dyan, kusang loob niya ibinigay ng kanya sarili. O tinignan po natin sa John, sa 1, chapter 10. Ano po? Verse 17. Pwede niyo pong sundan. Sabi po doon, dahil dito ay pinamahal ako ng Ama, sapagkat inihalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa akin itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihan ibigay ito at mayroon akong kapangyarihan kunin muli ito. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. And yet, nakita niyo po yung authority ng Panginoon Jesus sa kanyang buhay. Kaya niyang ibigay, kaya niyang kunin. Pero dito, kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. Totally nag-surrender siya doon sa kalooban ng Ama. Kaya nga sabi ko sa Pilipos, yung binasa natin kanina sa pag-aaral, yung iba na pinag-aralan na, yung iba naman ay nireview lang. At yung iba naman ay hindi po talaga binasa lahat ng mga verse. Pero, whatever, kung nakita niyo po doon sa Pilipos, ang sabi, kahit siya ay kapantay ng Diyos, hindi niya pinanatili na kapantay. Ano pong ginawa niya? Kusahan niya ibinigay ang kanyang sarili na maging isang alipin, isang lingkod, upang tayo ay, ano po, tubusin. Ito po ay pinataw sa kanya ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Yun din yung sinasabi ng mga Hudyong ito na nagbansa o pinrapisayan ni Isaias na dadating ang panahon, sasabihin nila yung parusa na dapat para sa atin, na-realize nila. Sa kanya wala yung tinatao. Kasi alam niyo po, kung wala ang Kristo, kahit ano pa, ang gawin ito mga Hudyong ito. Dahil sila ay makasalanan. Dahil sila ay nagkasala. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Hindi sila ligtas. Pero there will be a time na sasabihin nila ito. I don't know when. Hindi ko alam kung kailan. Pero marami na rin po ngayon. Tingnan niyo po, sa ating pag-research, marami na rin na kumikilala kay Kristo ng mga Hudyo. At this time, tayo pong mga Kristiyano na nagsasabi ngayon na dapat tayo talaga ang tumanggap ng parusa na yun. Sabi po sa verse 6, tignan niyo po sa Bible niyo, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinakaw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap. Ibig sabihin, inako niya ang ating mga kasalanan. Ang sabi po dyan, inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Yung ginawa po ng Panginoon, isinakripisyo niya yung kanyang sarili para yung kasalanan ng lahat sa kanyang mapunta. Upang ito ang maging katubusan. Kaya na sabi niya, bakit siya pinabayaan? At that time, yung kasalanan, nasa kanya na. At dapat nang mamatay. Ano po? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay mamatay. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. And He died in our place.
tayo dapat yun. Pero siya ang namatay para sa atin. Ang sabi po sa pangalawang punto, nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Ang sabi po dyan, siya ay, ano po, pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Ano pong ginawa sa kanya? Pinatay siya. Yung pagmamalasakit, yung pagmamahal, dahil sa labis na pagmamahal ng Diyos sa atin. Nagkataong tao siya upang ihandog yung kanyang sarili dahil sa pagmamahal. Ano po? Siya yung binugbog, siya yung pinahirapan. Sa Biblia, sa Leviticus chapter 24, verse 16 to 17, ang dapat nang mamatay, yung mga taong lumalabas tangan sa pangalan ng Diyos. Sila lang yung dapat hatulan sa kanilang kultura, sa kanilang paniniwala. Pero sa utos ng Diyos, ang lumalabas tangan sa Diyos, sila yung dapat mamatay. Papatuhin hanggang sa mamatay. At yung makapatay. Kung sino man makapatay, siya yung dapat ding hatulan ng kamatayan. Babatuhin din hanggang sa mamatay. Pero ang ating Panginoon na walang kasalanan, siya ay binugbog bago pinatay. Pinahirapan bago pinatay. Pinahiyak nila. Ang sabi po niya sa verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling sa paghihirap, sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sabi po sa verse 4, tunay nga inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit tinakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Tingnan po doon sa chapter 53 na to, verse 1 to 12. Makikita niyo po dito ng malinaw yung istorya ng ating Panginoong Jesucristo kung paano siya nabuhay, nagministeryo, namatay. Ano po yung pong verse 4. Pag tinignan niyo po yan sa Matthew, ano po? Yung sinasabi doon, inalis niya, natupad ngayon. Ang sinabi ni Isaias, inalis niya ang ating mga karamdaman, pinagaling niya ang ating mga sakit. At tunay ngang natupad iyon. Na ito'y tumutukoy sa ating Panginoon at siya'y walang kasalanan. Subalit, siya ang tumanggap ng parusa na para sa tao. Tingnan po sa Isaiah 52, babalikan niyo po yung chapter 52. Doon po sa verse 14, yan, tingnan po sa Bible niyo dyan. Ang sabi dyan, marami ang nagulat ng siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya. Halos hindi makilala kung siya ay tao. Grabe po yung pagkabugbog sa kanya. Kaya yung napapanood po natin sa Passion of Christ, hindi pa po ganun lang. Labis yung pagbugbog sa kanya na hindi kumandang makilala na kung siya ba ay tao. Ang sabi po dito. Ibig sabihin, grabe yung kanyang ginagawa. Sobra yung kanilang ginawa na para bang wala siyang kabuluhan. Ano po? Siya ay walang kasalanan ni nagsabi man ng kasinungalingan. Ang sabi po doon sa, meron po ba dyan? Sa verse 9. Ayan. Tingnan po doon sa Bible niyo. Ang sabi po, kahit sa bandang ibaba mo yan, ano? Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayaman, kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan, pinatay pa rin siya. Ano po? Hindi man lamang nila binigyan ng magandang pagkakataon. Naalala niyo po doon sa trial tungkol sa kanya.
May nakaplano na yung mga pinuno, yung mga tagapanguna, yung mga Pariseo, yung mga Sadiseo. Ang kanilang plano, patayin talaga siya. Kahit pa sabihin ng mga tao, kahit sabihin niya na wala siyang kasalanan. Anong sabi ni Pilato? Naghugas ng kamay. Ang sabi ni Herodes, wala kang makitang kasalanan. Anong sabi ng mga tao? Ipako sa krus. Sumisigaw sila. Kaya po ito po ay pagpapakilala sa isang lingkod na nagdusa, ngunit sabi nga po dyan sa verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil ito'y mabubuhay ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Ito po, nakita natin, muli siyang nabuhay. Yes. My Redeemer lives. Sige, binaliwalaan nyo. Sige, pinatay nyo. Pero pinagtagumpayan niya yung kamatayan. Pinagtagumpayan niya yung kasalanan kasi hindi siya nagkasala. Nagkakawang tao siya, and yet sumunod siya ng buong, pagkatao niya at that time, sa kalooban ng Ama. Sumunod siya at hindi siya nagkasala at hindi siya nagsumunay kahit isang tao. Ibig sabihin, napagtagumpayan niya sa libutan, napagtagumpayan niya ang kasalanan, napagtagumpayan rin niya ang kamatayan. Mga kapatid, grabe po yung kadakilaan ng Panginoon. Maraming nabuhay sa amin kahit yung mga nagsabing matuwid. Ngayon, nagkasala sila. Yan ang Panginoon. Nung siya nagkatawang tao, sumunod siya sa kalooban ng Ama. And this is proclaiming that He is God. Pero kahit siya Diyos, dahil sa kanyang submission, magpapakita ng halimbawa sa atin. At ito po, sabi nga, siya ay muling nabuhay. Makikita ang lahing susunod sa kanya. Balikan po niyo yung 52 kung hawak niyo po yung Biblia. Doon po sa huling verse na 13 and 15. Ang sabi po dyan, sinabi ni Yahweh, ang likod ko'y magkakagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilan. Ngayon, marami rin ang sa verse 15, mga bansang magugulantang, pati ang mga hari kapag siya'y nakita at matitigilan. Makikita nila ang hindi nabalita kahit na kailan. At maunawaan ang hindi pa nila, hindi pa naririnig din. Kaya po napaka-galing talaga ng ating Diyos. Kung paano niya isinakatuparan nito sa buhay po ng Panginoon sa Kristo. Yung paghahari hinahanap noon ng mga Hudyo, yung pakikipaglaban sa mga kapangyarihan, sa mga sandata, hindi po ganun pala. Ano po? Sa puso ng tao naghari ang Panginoon. Habang lumilipas ang panahon, nakikita niyo po kung paano naghahari ang Diyos sa buhay po ng mga tao. Walang pakikipaglaban tulad ng mga labanan ng tao noon, pero ang Panginoon Yesus naghahari sa puso mo. Amen po? Siya ang nandyan ngayon na kahit wala tayong pakikipaglaban na sandata tulad ng sandata noon, pero dahil nakilala natin ang Panginoon, yung paghaharing itinatag niya, ito'y magpapatuloy magpakailanman. And His glory will declare. Ano po makikita dito sa buhay ng mga Kristiyano, ng church, kung paano at gaano kadakila ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos nakikita sa kanyang nilikha. Sa kanyang nilikha ng mga mananampalataya. Kaya kahit ano pong mangyari, sabi nga, ang kanyang church ay tagumpay. Even the gates of Hades, sabi nga, will not prevail against it. Hindi ito makapananaig sa kanyang church dahil ito'y matagumpay. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise the Lord. At siya'y matagumpay. Magpakailanman.
Sabi nga tayo kung lahat ay napabilang sa church nito. Sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain at mababanto. At ngayon marami rin ang bansa magugulantang. Pati mga hari kapag sila nakita, matitigilan, makikita nila ang hindi na balita. Kahit na kailan at maunawaan ang hindi pa nila narinig, ang hindi pa narinig ni naman. Tulad ng naisulat ko, sabi ni Apostol Pablo, sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa lihim ng panukala na sinakatuparan ni Kristo. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Ano po ang lihim? Basahin ka po natin. Go! Sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hinggil ay mga tagapagmana rin tulad ng mga Hudyo. Kabilang din sa isang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nahayag po ito nung ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao at iniligtas ng tao. Sa pamamagitan ng mga kasalanan ginawa ng tao, kaya siya nagsakripisyo. Pero ngayon nahayag sa atin ang magandang balitang ito ay para sa mga sumasampalataya kay Kristo. Sabi nga sa makatwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na ang batong panulungan ay si Kristo Jesus. Sino po yung itinayo nila? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ang kanilang inihuhula tulad ni Isaiah. Pag-asa, walang Diyos. Pero nung nakilala natin ang Panginoong Kristo, nagkaroon tayo ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng Diyos. At yun po ang ating Panginoon. At ngayon, sabi nga, kabilang na tayo sa kanyang sambahayan. Ang tingin na sa atin ay kabilang nasa bayan ng Diyos. Pamilya ng Diyos. Kagaya po ng ating napag-aaralan. Ibig sabihin, ito po yung ating Diyos na ating Panginoon na siya ang ating tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kusang loob niyang binigay ang kanyang sarili upang maging handog sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng sino mang sasampalataya sa Kanya. At mga kapatid, bilang pagmamahal sa atin ng Diyos, ito po yung sabi nga sa John 3:16. Mahal na mahal tayo ng Diyos. For God so loved us that He gave His only Son. Yung kanyang kaisa-isa. Ang minamahal at kinalulugtang anak. Ibig sabihin, hindi po ito yung ipinanganak ng tao lang. Sapagkat sabi nga sa pamagitan ng Birhen at ng Espiritu, ipinanganak siya bilang isang tao. At ito po yung pagmamahal sa atin ng Diyos. At ipinakita niya sa atin yung way. Sabi sa John 14:6, ano po? I am the way, the truth, and the life. Na walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Grabe po yung kadakilaan ng Panginoon. At ang sabi niya sa Gawa chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos upang maligtas ang tao, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po sa inyo dito. Ang sabi nga, ganun na lang yung pag-ibig ng Diyos. Ano po? That kahit tayo ay makasalanan, sabi doon sa message sa Romans chapter 5, verse 8, nung tayo makasalanan pa, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay mamatay para sa atin. Ganun po tayo inibig, minahal ng Panginoon. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan and Christ died, siya yung namatay, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, na kung paano siya din ay namatay, pero muling nabuhay at buhay magpakailanman. Amen po? Amen. Praise God, ito po yung ating Panginoon na ating sinasamba, na nagdusa
Subalit buhay magpakailanman at tagahari magpakailanman. Purihin po natin siya. Nais ko pong magkaroon ng invitation sa umagang ito. Sa kalooban ng Panginoon, nawa po ay mayroong lumapit sa kanyang kalooban. Natanggapin siya.